management ng Eat Bulaga, abay may resback na kay Anjo Iliana matapos nitong siraan ng ilan sa mga host at management. Naku, huwag yung bigyan ng trabaho yan. Walang utang na loob yan. Isang araw kayo naman ang kakagating yan. Kaya niya natakbo pala ito si Anjo bilang senador sa 2028. Ay, correct ko yan. Ang gusto raw ng mga followers niya, tumakbo siyang Pangulo. Ay, inaano? Ay, Pangulo! Pangulo, oo. Grabe. Kaya lang sabi raw niya, dahan-dahan, may hina ang kalaban, senador na lang. Ay, diba? Kaya nagsalita agad-agad si Alan K. Nagsalita agad si Alan K. Sabi nila, naku, wag ka na tumakbo pang pagulo ka lang dyan. Tama naman. Diba? At saka yung pagtanaw ng utang na loob, of course, sinabi niya, kung meron ka mang alam na anumang kapintasan o kwento tungkol sa isang tao, dapat hindi ganyan ang ginagawa mo. Dapat. Kasi ang sabi niya, their mistakes is not your success. Tama naman yon. Sabi nga po ng kasabihan, the waiting is finally over dahil nagbigay na po no ng kanya pong statement ito pong si Mr. Ryan Agoncillo sa host kung saan ay ginawa na po ng management ng Eat Bulaga ang karampatang aksyon. Ayon sa Abante, sinabi ni Ryan Agoncillo na may karampatang aksyon ang management ng programa laban kay Anjo Iliana. Sinabi ni Ryan, as far as I know, the management is taking the necessary step. Hindi malinaw kung anong eksaktong aksyon, legal ba o ibang uri ng aksyon ang tinutukoy. Abante mismo ay nabanggit na aabangan na lang natin kung ano ang legal action nga ba. Para sa kanyang bahagi, sinabi ni Ryan, kapag Dabber Cats, we will remain solid. Ano ang pinag-ugatang kontrobersya ni Anjo? Si Anjo Iliana ay naglabas ng mga matitinding pahayag laban sa isang kasamahan niya sa Eat Bulaga gaya ni Jose Manalo, Tito Soto, Alan K. Isa sa mga kontrobersyal na punto, ipinahayag niyang may sindikato raw di umano sa loob ng Eat Bulaga. May issue rin tungkol sa Sex Bomb Girls performance. Pinalitan din daw ang liriko ng Bakit Papa at hindi na binanggit ang pangalan ni Anjo na ikinalungkot nito. Sa kabilang bahagi, inamin noon ni Anjo na ang ilang paratang niya sa senador or kay Tito Soto ay isa lamang malaking bluff. So, tama kaya ang tamang Eat Bulaga kung may inaaksyonan silang legal na hakbang. Kung totoo ang paratang ni Anjo tungkol sa sindikato o mga hindi patas na gawain sa loob ng programa, may karapatan ng Eat Bulaga o ang kanilang management na protektahan ang pangalan at integridad nila. Ang legal action, kung yun ang tinutukoy, ay pwedeng maging daan para sa linaw o ano ba talaga ang nangyari sa pagitan ng ilang host at o staff ng programa. Ngunit dapat din maging maingat ang programa para hindi ito maging paraan ng censorship o pagsarpas ng legitimate na reklamo. Kung may totoo siyang issue, mas makakabuti siguro na mag-open investigation o dialogue din. Si Anjo ay may lehitimong hinanakit pero dapat may responsibilidad din siya sa kanyang diskurso. Ang mga paratang ni Anjo ay malalakas at may bigat. Sindikato, backstabbing, maling pamamalakad, kung totoo dapat talagang marisolba. Pero kung ilan sa mga pahayag niya ay bluff, gaya ng pag-amin niya sa issue kay Tito Soto, maaaring mabawasan ang kredibilidad niya sa ilang bahagi ng publiko. Mahalaga ring tandaan na mas maganda kung ang ganoong uri ng issue ay haharaping hindi lang sa social media o live stream, kundi sa mas formal na paraan para hindi ito masabing drama. Bilang manonood at tagapagsubaybay, dapat tayong maging maingat sa pagtanggap ng balita. May parte ng diskurso na bawat batay sa opinion ni Anjo at may parte rin na posibleng proteksyon ng Eat Bulaga. Mahalaga rin ang transparency. Sana magkaroon ng pahayag mula sa Eat Bulaga management o legal team nila para linawin kung ano ang aksyon nila. Para sa mga tagahanga ng show, ang pag-aaway ay natural sa showbiz, lalo na kung matagal na ang koneksyon ng maraming bagahe ng nakaraan. Pero dapat din itong magtapos sa paraan ng makatarungan sa lahat ng partido. Kung hindi maresolba ng maayos, ang maaaring makaapekto ito sa reputasyon ni Anjo at ng Eat Bulaga. Pero kung maayos halimbawa sa pamamagitan ng negotiated settlement, public apology, o kahit legal na usapin, pwede itong maging turning point para sa mas malinis na paglalahad ng pangyayari at pagbibigay ng leksyon sa industriya ng noontime TV. Maaaring magsisilbing babala para sa iba kung may hindi napatas sa gawain sa likod ng kamera at pwede itong ilahad at harapin. So, base po sa mga pagsusuri at base po doon po sa mga investigasyon na naganap, ay gumagawa na po ng paraan ito pong management ng Eat Bulaga para itigil ang pagpapalaganap ng mga ganitong klase ng gawain si Mr. Anjo Iliana. Kasi kung matatandaan po ninyo, hanggang sa ngayon ay ang ginagamit niya po kasi yung kanyang social media
platform like yung kanyang Black App or yung TikTok account niya, no, para po talagang mag-spread ng mga sikretong bahagi, no, na naranasan niya sa Itbulaga. Pero sinasabi naman nito, may discretion siya na ginagawa niya to kasi meron daw siyang sama ng loob. Matatandaan na inalis si Anjo Iliana sa Itbulaga kasabay po ni Tito nitong si Jimmy Santos during the pandemic time. Kasi nga kung matatandaan po ninyo, talagang naging mahina po kasi yung production that time dahil nga po ultimo yung mga kanilang mga sponsor ay hindi na rin ganun ka parang humina yung kanila pong production. Kaya nagbawas po sila ng mga tao during that time. At isa si Anjo Iliana sa mga pinagpahinga, no? At dahil dito, hindi alam ng Itbulaga management na meron palang sama ng loob si Mr. Anjo Iliana kasi kahit gusto niyang bumalik, pero according to Mr. Anjo is kapag ikaw ay umalis or inalis or umalis na sa Itbulaga, never ka nang makakabalik kasi yun daw talagang history at policy ng Itbulaga. Kahit po marami pong gustong bumalik sa iconic na ito pong noontime program na ito, pero wala pa po talagang nakakabalik. So, sa tingin ko, gumagawa ng tamang Itbulaga kung may carrying out action laban kay Anjo. Basta't ang aksyon ay patas, may transparency at hindi lang para siraan siya. Sa kabilang dako, si Anjo ay may valid na pahayag para hindi lang maging attention seeker. Ang pinakamainam sana ay magkaroon ng bukas na usapan or legal na proseso para maayos ang gusot na ito, no, na manalo ang isa kundi magkaroon ng linaw para sa publiko. Pero hanggang sa ngayon kasi, although sinabi nga ni Mr. Anjo Iliana nagkaroon sila ng parang pag-uusap ng Tito Vic and Joey, kaya po tumigil din po siya sa pagbira dito kay Tito Sen, ano. Pero syempre hindi rin malilimutan ni Tito Sen yung sinabi nito na may kabit si Tito Sen. Inamin naman ni Anjo na lahat daw po di umano yun ay invento niya lamang. So dito po talaga papasok yung carrying out o yung tinatawag na legal actions na ginagawa po ng abogado ng management ng Itbulaga. Kasi lahat po ng ginagawa niya ngayon, lahat po ng mga statement na nilalabas niya sa publiko ay may malaking epekto po yan dun po sa Itbulaga program. Lalo-lalo na sa mga advertiser. Kasi kapag po hindi maganda yung credibility mo sa public, magpo-pull out po yan. Yan po yung inaagapan ng management ng Itbulaga. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel.